give her out. Oh, that's me. That's you. Congratulations. Thank you. Quick. We appreciate it too. Hey guys, happy Friday. Today is Friday. Good morning sa inyo lahat. So today nagbukas na tayo ng store. Saka ano na tayo guys, naglinis na ako kagabi pa. So hindi na masyadong lilinisan. Ayan. Welcome to our kitchen. Ayan. Yung sign ng fridge namin, oh. Inaano ko kasi, yung kunin ko na guys. Ang sign na to guys, para kay daddy, kasi hindi niya kino-close ang fridge. So mag-alarm. Mag-alarma ito pag hindi mo siya i-close. So minsan, nalilimutan talaga niya i-close all together. Kunin natin. Ayan. Yan ang pinili ko na fridge kasi sa Australia guys, malaki yung fridge namin. Binigay ko sa bumili ng bahay namin, binigay ko sa kanya. Tapos yung gusto ko pagdating namin dito, ganun din yung fridge namin. Mahirap kasi yung maliit na fridge pag yung maraming tao sa bahay. Pagdating ng mga bata, at least ready na yung mga gamit namin dito for family. Kasi mahirap din na bili-bili ka pa. Okay din yung maliit, kaya lang wala ka namang malalagay. So, kung wala kang mailagay, huwag ka na lang bumili ng fridge. Diba? Ay, okay na siya guys. Oh, good morning sa inyo. Mag-shoutout muna tayo. Punta tayo sa shoutout section ng ating video. Shoutout sa kay Juden Aragon. Palaging nanonood. Shoutout sa kay Ate G Bisdak Vlogs. Ayun. Bisdak guys si Ate G, pero dito siya sa Bacolod nakatira. Tapos kung sino pa dyan ang gusto magpa-shoutout, sabihin nyo lang, isa-shoutout kayo namin, diba? Shoutout sa aking supporter ng channel namin talaga yan, si Sis Milo, Philippine Island Adventures. Ayan, Milo in USA. Sis Milo. So ayan guys, nanirahan tayo dito sa Pilipinas para na maiba naman yung view na. Ayan, nag-ano na siya, nag-alarma na. We got the eggs for the shop. Ito naman yung natin, juice para kay daddy. Minsan guys, isang box na yan, isang araw niya lang. Sabi ko, wag naman ganyan kasi abusado ka na. Tapos ito yung lemongrass na linuluto ko. Ayan, sa kanya. Minsan dark yan siya guys, pero gusto ko yung parang fresh green ang kulay, so hindi ko siya pinapaabot sa dark. Mas maganda siguro dark, pero yan, okay na din yan. Matagal na din yan na paglaga. Yun na nga guys, nakatira tayo dito sa Pilipinas during hindi na tayo nagtatrabaho sa abroad. Kahit anong edad ka, kung kaya mo tumira dito sa Philippines. Ang problema dito sa Pilipinas guys, pag yung Pilipina at saka foreigner, pag hindi nyo kaya tumira pag walang pension nyo, so hindi kayo makatira dito kasi kayo talaga magbayad ng lahat. Pag may pension kayo, may hihintayin kayo na pera from your pension. Depende kung ano kalaki, yun ang ibabudget nyo. Pero maganda pag maglaan kayo ng pera na itabi nyo talaga sa bangko na hindi nyo itatouch. A certain amount of money, the bigger the better. Kasi kahit na may pension kayo,
mas maganda talaga may spare na pera sa bangko guys for emergency. Tapos dapat makapagbakasyon kayo abroad na hindi na kayo maghintay sa pension. Kami may ticket kami pabalik. So, yan ang one thing na nagpapasalamat din ako kasi ready na yung ticket namin pabalik. Which is really good. Ngayon, that is good for 1 year. Yung ticket namin parang kung ayaw mong sakyan, okay lang. Palagpasin mo lang yung yung date. Sa akin naman kasi guys, I can't stay here in Philippines. Infinity na kasi na bigay ko na sa custom sa airport yung papers ko. Ang ginawa ko pagpasok ko yung dual citizenship ko, binigay ko na sa custom. Dalawa yun yung citizenship certificate at saka may isa pa siyang papel na may picture ko ba na kumuha ako ng citizenship. Sabay yung binigay sa akin. Hindi ko alam kung anong kailangan nila guys. So yun din yung dalawa ang binigay ko. Wala akong Philippine passport kasi Australian passport talaga ako. So yung tatak ko guys na stamp, doon nila gintatak sa Australian passport ko na dual citizen ako dito. Bali Filipino citizen ako, doon nakalagay. Wala nang date, ibig sabihin pabalik-balik ka na. Pero ang asawa ko, si Daddy Mosi, may date pa siya, 1 year. So, i-apply ko siya ng permanent residency baka this year para maghintay pa kami ng another years bago siya matataka ng infinity pabalik-balik. Pero baka naman magkaroon siya ng na i-count yung 1 year na tinira niya dito. So, i-apply natin yan. Yan ang para na kung ayaw namin bumalik agad, yung ticket na yan papalagpasin lang. Basta may pera lang sa bangko na ready na siya for pamasahe. Yung mga bata nandoon naman guys sa Australia, pwede nila kami bilhan ng ticket agad. So yun ang usapan, yun. At saka yung mga bata, nagpadala sila ng pera sa anniversary namin ni daddy nila. Malaki yung pinadala, sabi ko. Kasi dollars, hindi naman namin naubos gasto guys. Nag-dinner lang kami. $10 yung dinner yung pinadala nila. Ang laki. Andyan pa yung pera. So, ayun. Kaya tumira kayo dito sa Philippines. Maganda guys. Ang sitwasyon basta very mindful ka lang sa pera na nagagasto mo. First year mo dito, maglaan ka ng certain amount. At saka yun lang ang gagastusin yun, that part. Yung iba itatabi nyo para hindi siya matas. Tapos syempre makikita mo siya every time na ginagasto mo. Pag maglaan ka ng 50,000 the whole year sa dollars, yun lang ang aanuhin mo. Titingnan mo lang yun kung saan ka na ilang months na, ibali-bali mo lang. Tapos be careful. Maraming mabibili dito na hindi mo talaga kailangan. Parang nasa abroad din. Tapos be careful pag nagpapatayo ka ng bahay. Makirid away ka talaga guys kasi mura sa mata mo. Pero iba hindi na needed. So, budget is very important dito sa Pilipinas. Sa abroad importante kasi may pinapadalhan tayo na pera dito sa Pilipinas, mga pamilya natin. Pero dito din, wala na tayong income. Wala na rin magpapadala sa atin. Yung mga tao na binibigyan natin minsan galit. Bakit nandito tayo? Kasi hindi na tayo makapagbigay sa kanila. Mahiya na rin sila maghingi kasi alam nila wala na tayong trabaho na abroad. Hindi nila alam. Siyempre may savings ka. Pero hindi mo yun sasabihin sa kanila. Yung sa utak nila wala na siyang trabaho. Useless na yan sa amin. Dapat nag-abroad yan. Yun guys. Family or friends. Ganyan ang mindset nila. So be careful tayo ng mga asawa ng AFAM. Or kahit Pilipino ka pa, Pilipino asawa mo, galing ka ng abroad, ganun. Be careful sa mga mindset nila. May kaibigan ako guys, kuminto sa akin. Umuwi sila, Pilipino sila pareho. Umuwi sila, tapos gusto nilang tumira dito. So yung uwi nila parang trial, tulad sa amin. So yung mga kaibigan niya guys, hindi na pumupunta sa kanila manghiram ng pera. Mag-text na lang. Tapos 50,000 hindi binayaran. Hanggang ngayon. So ilang years na yun. Tapos sabi niya,
Sabi ko, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabi niya, kasi akala ko alam mo. Sabi ko, okay. Nagpapahiram ako ng pera on that time. Walang interest, pahiram lang. Ako guys, hindi talaga bumayad. Kaya sabi ko yung iba, nagbayad, okay sila. Kaya sabi ko, anytime, pag may emergency sila, pahihiramin ko sila pag may pera ako. Kasi mabait sila sa amin, binalik talaga nila. Kasi ganyan lang naman eh. Hindi naman sila naghiram ulit, okay na sila. So yun. Yung mga naghihiram guys, mga desperado, magaling maganon-ganon. So, pag nandito ka na sa Pilipinas, pag Pilipina ka, tapos nag-a-adjust ka pa. Kasi kailangan mo ang adjustment kung saan ka mag-place ng sarili mo as a resident dito. You know? So, yun. Pero, wag masyado mag-cling sa maraming tao. Kasi, tingnan mo kami ngayon, kami lang naman, okay na. Noon, dami-dami naming sumusunod sa likuran namin. Yun. Hindi naman yun kailangan. You know? Sila yung may kailangan sa'yo. You know? Kasi yan ang buhay dito. Ayan. Pag naka-abroad ka, maano mo yan, ma-notice mo yan na ganyan. So, ang advice ko sa inyo, be careful lang kung sinong mga tao na dyan. Pero kung gusto mo talaga guys, magasto ng pera mo, pag daming dala mong pera, tas marami kang kaibigan, hugo ka lang. Pag naubos na, hindi ka nila bibigyan, mag-message ka sa akin. Sasabihin, ako mismo sa magsabi sa'yo, oo, hindi ka nila yan tutulungan. O, para ma-feel better ka. Kasi minsan matigas din yung ulo natin galing sa abroad na hindi tayo nakikinig. Tapos, like me ngayon, nag-learn talaga ako sa mga neighbors ko na nagsasabi na dahan-dahan kasi hindi yan magbigay sa'yo. Totoo nga, hindi yan magbigay. Tapos sasabihin mo sa kanya, wala ka ng pera. Alisan na yan sila. Parang automatic. Hindi na bumalik, hindi na rin amano kasi alam nila wala na silang makukuha sa'yo. O diba? So, be careful talaga tayo. No? Umuwi dito. Punta tayo sa store. Hey, Daddy. We'll have lunch first. Thank you, Gida. Bye. Thank you. Bye-bye now.